Good morning everyone. Ito na naman tayo. Mag-share tayo ng napakasimpleng lulutuin for today. Magbabalat lang ako ng patatas. Alam nyo ba guys, ang presyo ngayon ng 1 kilong patatas is 180 pesos po dito sa amin. Talagang maharlika ngayon sa mga panahong to ngayon ng presyo ng patatas. Kasi nga, dahil din sa weather, panay ang ulan, no? Ilang linggo na guys na panay ang ulan, tapos may bagyo, kaya talagang hindi may iiwasang ganyan ang sipa ng presyo ng patatas, no? So anyway, ganito yung ginawa ko sa patatas, slice thinly, so para mas madaling maluto pag maninipis ang hiwa. Last week, gumawa na ako nito, kung napanood niyo yung video ko, ang ginamit ko naman guys doon is sardines ang nilagay ko. So this time naman, ang ilalagay naman natin, corned beef. So guys, eto na yung mga nutritional values ng patatas, no? Ang patatas meron niyang vitamin C. At syempre, pinaka major nutrient ng patatas is potassium. So guys, ito yung lalagay kong corned beef, yung 555, baka naman. So, depende sa inyo kung anong corned beef pa meron dyan, no? Bali, isang lata lang yung ilalagay natin. Alam nyo ba guys, matagal ko na niluluto to, maliliit pa yung kids ko. Niluluto ko na to para sa kanila. Minsan nga, binabaon pa nila sa school ito. So ito guys, meron ako ditong itlog. So bali, 2 piraso muna yung inilagay ko. Then, lalagyan natin ng salt. At pagkatapos, lalagyan ko ng MSG or yung tak de Ajinomoto. So yun lang yung lalagay nating pampalasa. 2 lang. O diba napakadali, pagkatapos ilalagay ko na tong patatas, no? At pagkatapos nito, syempre lalagyan natin ng flour. So, pwedeng all-purpose flour, pwedeng cake flour. Ang meron ako dito ngayon guys, cake flour. So, yun yung nilagay ko. Ganun siya kadaling gawin, no? Noong nag-aaral pa lang ako magluto, nung nagsisimula pa lang kaming bumuo ng pamilya ng aking hobby. Isa to sa mga madali kong natutunang gawin. Kasi nga napakasimple lang eh. So guys, ito napansin ko kasi medyo dry. So nag-add pa ako ng isang egg. So 'di ba? Napakadali lang niyang gawin, no? At pagkatapos nito, mag-uumpisa na tayong magprito. Syempre, ininit ko na muna yung mantika. Ang gamit ko dito guys, medium fire lang para hindi naman masunog kagad yung ating ipiprito. At syempre guys, ito yung mga favorite part ko talaga ng ng pagluluto eh. Yung alam mo yung iluluto na, no? Kesa sa preparation. Kasi mas matagal pag preparation eh, no? So ito yung pinaka gusto ko. So syempre, pag nagpiprito ako ng ganito guys, na klase ng niluluto, yung mga torta-torta, gusto ko yung may molder talaga para maganda tignan, no? Para malinis tignan. Kahit guys, pag nagluluto ako ng sunny side up, no? Pag ako'y nagluluto para sa kids, talagang ginagamit ako ng molder. Kasi wala lang, natutuwa lang ako pag malinis tignan yung yung niluto ko, no? Hindi makalat. Pag magluluto ka nito, kailangan saktong-sakto lang yung apoy mo, no? Para hindi masunog, kasi para sakto yung pagkakaluto, hindi sunog pero luto, yung kumaga crispy sa labas, no? Pero hindi sunog, so ganun dapat. Ito lang talaga guys ang kaigihan pag meron kang molder, kasi hindi kalat yung piniprito mo, hindi sumasabog, no? Talagang nakabilog talaga siya, no? So parang itsura nga siya ng ng burger patty. Alam nyo guys, simula nung natuto ako magluto, medyo may pagka-maarte ako magluto. I mean yung parang gusto ko maganda yung presentation ng niluluto ko, yung ihahain ko sa kids. Gusto ko maganda yung itsura, kasi syempre, lalo na pag bata pa. Kasi doon yung mas matakaw yung paningin nila eh, no? So syempre, kailangan kung maganda yung presentation mo, maganda yung ayos mo dun sa pagkain na kakainin ng kids mo, kailangan syempre masarap din yung ihahain mo. Hindi lang maganda, kailangan masarap pa. Kahit guys, sa simpleng pagpiplating lang yung paglalagay mo lang ng ulam dun sa bowl or dun sa serving plate, ayoko nung makalat. Kaya nga pag yung kids yung nagpiprepare ng foods,
Minsan napapansin ko pa sa kanila yun, yung pag may lumagpas na sauce, yung mga ganon, no? Kasi gusto ko talaga maganda yung itsura. Kasi kahit sabihin mo, kakainin lang naman yan eh. Ayoko nung nang makalat. Siyempre, kasi para, ewan ko lang, no? Kasi basta ganun yung yung naging way ko kung paano mag-prepare ng pagkain ng kids. Minsan yan, pag meron pa akong mga pang-design dito sa bahay ng mga prutas-prutas, mga gulay-gulay, mga lettuce, may mga ganun pa akong mga pa-arty-arty na ginagawa, no? Kaya minsan, medyo matagal ako mag-prepare ng pagkain nila, no? Kahit hindi pa nauso yung sa SOCMED yung pagpo-post ng mga pagkain. Ganun na talaga ako ever since na nagkaroon ako ng mga anak. Ganun na talaga ako mag-prepare ng pagkain nila. Alam nyo ba guys, sabi ko nga parang may plano ako mag-culinary. Kaya lang ang sagot kagad ng kids, wag na daw ako mag-enroll sa culinary. Kasi ngayon pa nga lang daw guys, pag nag-prepare ako ng foods, ang tagal na. So ang daming medyo ka-arty-artyhan pa. Lalo na pa daw pa, siyempre pag nag-aral ka na ng culinary, mas marami ka ng malalaman, di ba? So sabi nila, wag na lang daw, tama na daw, ganito lang kasi maka daw pag nag-graduate pa ako ng culinary, yung imbes na pang lunch, ang bagsak ng dinner na sa sobrang tagal. So anyway guys, bago ako magtapos, magte-thank you po muna ako sa inyo lahat. Excited ako. Maraming salamat po dun sa matyagang nanonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. And syempre don't forget to click the notification bell for new updates. Syempre naman. So guys, thank you very much talaga po kasi lalo na dun sa mga nagko-comment, no, dun sa mga nagbibigay ng support sa akin. Maraming salamat po talaga. Daghang thank you po sa inyong lahat. So eto na guys, bali 9 pieces yung nagawa natin. O di ba ito yung mas maganda talaga pag may molder. Malinis yung pagkakagawa, hindi makalat yung pagkakaluto. That's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Maraming salamat po sa lahat. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.